Guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 1 month notice step by step. Simula sa kung paano siya gawin and then kung ano yung mga kailangan ilagyan. Basta step by step lahat hanggang sa doon sa may green box. Thanks God, meron akong video ng nakakita ako ng green box. So, pwede kong maano sa inyo yon step by step. And ayun, thank you for watching, and short lang to na video para lang may idea kayo, para hindi nyo na ako tanungin. Pero nung nakaraan may nanghingi din sa akin ng 1 month notice na sample, and marami, halos karamihan yan yung mga hinihingi. Ang pinaka-top talaga na hinihingi sa akin is OWA. Ayan, marami yung nanghingi sa akin, hindi ko na mabilang. Marami na akong followers sa Facebook dahil lang sa nanghingi sila ng OWA na tawag nito na copy ko, and di nakadagdag sa mga followers ko. So, ayun, yung 1 month notice is gagawin mo lang siya kapag ayaw mo na sa amo mo, valid yung reason, ayan. So, yun kapag gusto mo nang umuwi ng Pinas. So, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa. Ang 1 month notice, same lang din sa on the spot terminate letter. Ang problema lang or ang mali or ang pagkakaiba lang is ang nakalagay doon, give you 1 month notice. Kapag on the spot naman, give you today or 1 day or today, basta ganun. Yun yung pagkakaiba lang. So, ayun, ano ko na sa inyo. And thank you for watching, and I love you all. Bye-bye. So, here is my 1 month notice. Ayan. So, date, February 13, 2026. And then, Hong Kong Immigration Department, 61 to 61 Po Yap Road, Chong, Kwan O, Hong Kong. Tapos, notice, letter of termination of employment contract. Tapos, dear mom and sir, I'm Genevieve, my name. Holding passport number. So, tinakpan ko yung passport number ko with Hong Kong ID number. Tapos, tinakpan ko din. Makikita nyo tong Hong Kong ID number sa Hong Kong ID nyo. And ito sa passport nyo. Writing to inform you that I'm resigning from my position as your domestic helper under domestic helper contract number. Makikita nyo to sa kontrata nyo. Yung number dun sa taas. By giving you a 1 month notice. Ito pwede mong mabago. 1 month notice kasi ako. Pero kung gusto mo ng on the spot terminate, ilalagay mo dito is 1 day notice. Effective today. February 13, 2026, and my last day working day is on March 13. Pero kung on the spot ka nga, kung February 13 ka nagpasa, February 13 din inyong ilalagay mo dito sa baba. The reason is I want to go home to spend more time with my family, especially my mom, while I am processing my visa to immigrate to the US to settle down. So, yung reason niya dito is kung family problem, kung ano yung mga reason nyo is pwede nyong ilagay dyan. Kung not enough food and it gives me anxiety and depression working in this house. So, yun, anuhin nyo kung ano yung mga reason na ano nyo. And sa baba is thankful naman ako sa amo ko. Kaya nilagay ko, I am grateful to have been part of your family. I had a good fortune of working for a kind and understanding. Itong understanding talaga the best to kasi ni minsan hindi talaga ina-understand talaga nila ako always. I will always treasure the time I spent with your family. I wish you and your family the best. Thank you for your kind and good consideration. Tapos, yung ano ko sa baba, yung pangalan ko, may perma, tas helper. Tapos, ito naman is pwede ditong magpapirma ka sa amo mo kung gusto mo lang naman. Pero, kung ayaw mo is okay lang. So, ito yung format ko. Ay, blurred siya. Ayan, basta yan yung format ko ng, tawag na ito, 1 month notice. Tas ito naman siya sa sobre. Yung ilalagay mo sa sobre is kailangan meron ka nitong stamp. So, mabibili to siya sa 7-Eleven. Merong mas maliit nito, mas mura ata yun. Ito kasi is 22 yung binayaran ko. Ayan, mahal to eh. Hindi ko kasi alam kung paano sabihin sa cashier. Yung Chinese kasi siya. Ito agad yung binigay niya. Kaya yan lang. Ayan, from. Ilagay mo dito yung pangalan mo. Ayan.
tinakpan ko yung akin yung iba. Pangalan, tapos flat number. Ayan, yung buong address mo talaga kung anong nakalagay sa kontrata mo. And eto yung ano ng immigration, address ng immigration. Immigration Department, 4th floor, Administration Tower, Immigration Headquarters, 61 Poyap Road, Chong Quan O, New Territories, Hong Kong. So, ayan yung ilagay nyo. Tapos, maglagay kayo dito ng, lagay na ako ngayon para ano. So, gusto nyo bang makita? Ayan. Try ko lang ha. Ayoko sanang lagyan eh. Ay, wag na lang muna. Kasi nagkamali ako. Dalawa to eh. Ito kasi dito, meron akong number dito or yung ano na hindi masyadong kita ba. Kaya, blurred. So, ito dito. Ay! Diyos mio, Diyos mio. Ayan. So, kaya inano ko, dinalawa ko yung sobre ko. Ayan. Dinalawa ko. In case na baka sabihin ng amo ko, baka hindi mabasa nila doon. Kaya ayan. So, ganito gumawa ng break contract. Ayan. So, madali lang siya. And, meron din akong isang separate video kung saan is, papakita ko naman sa inyo yung ano, yung green box kung saan nyo ihuhulog. So, nandito yun eh. Sana lang hindi ko nabura sa isa kong cellphone. And by the way, ka-video call ko yung jowa ko. Natulog ata siya. Tulog na siya. So, ayan, tinitignan niya lang ako. Ayan. Ayan guys, para may idea kayo kung paano gumawa. Tignan nyo na lang ha. Ayan, so may naghingi dyan sa akin. So, at least kahit papano may idea kayo. Ayan. Mahirap lang siya, nakakapagod. So, 4 yung bond paper ko. At tinry ko talaga yung best ko na hindi ko siya hindi ko siya magkamali. Kasi mahirap na. Nagkamali ako sa una, hindi na pwedeng pumalpak kasi wala na tayo. Ito pala yung mga damit ko na iuuwi ko. Diyos mio. Ayan. Tapos yung mga dito, yung mga pagkain ko. Tsaka ito, mga nagkalat yan dito. Ito, yan. So, marami pa akong iuuwi. Nakakapagod. Hindi pa ako ready. As in. So, thank you. And, isasabay ko na dito yung video. Love you guys. Bye. So, ito yung letterbox. Yung mga magbe-break ng contract and gusto mag-send ng sulat sa immigration. Dito nyo siya ihuhulog. And then, every street parang meron ito. And pag nakita nyo tong green na may pangalang letterbox is, ayan yung pwede nyong hulugan. So, nung bago ako, iniisip ko, paano ito buksan? Ginaganon-ganon ko. So, hindi pala ganon. Sabi ng kaibigan ko, ito daw butas niya. Dito mo daw isushoot yung sobre. Ayan. So, ayun. Share ko lang.